Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Masayang masaya si BP Sara dahil sa panalo ang kanyang ama sa pagiging mayor sa Davao. Pati na daw yung kanyang mga pamangkin at saka mga kapatid, lahat yata ng Duterte nanalo sa Davao. Okay, so baluarte nila ang Davao, bailiwick. So pwedeng talagang napakaraming supporters. No excuses. There is no excuses. Wala nang ano dito. Kung nanalo, nanalo na, di ba? Kaya congratulations din sa mga Duterte, kina Digong, peace. Ayan o, peace tayo. Oo, at sana ay magtrabaho na ng mabuti. Okay, iwasan na yung mga away-away dahil nandiyan na nga, nanalo na. Alright, atin na balikan at panuorin ang balitang ito courtesy sa atin ng UNTV. Matapos ang botohan kahapon, kabilang sa inaabangan ng lahat kung sino ang mananalo at uupo sa posisyon bilang alkalde sa Davao City. Sa kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte, tatlong bagay ang kinukonsidera nilang pwedeng gawin sa panunupa ng dating Pangulo kung muli itong mahahalal bilang city mayor. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw. Merong tatlong options. Paano siya maka-oath? We have until the day after proclamation, noon of June 30, para siya maka-oath. Ito, sigurado ang pag-oath ni Digong dito ay through video call, di ba? Viber siguro or basta merong video call ang pag-oath niya kasi hindi naman pwedeng pupunta doon yung mga taga-Comelec, di ba? Sa Dahig. Ngayon, merong sinabi ang chairman ng Comelec na dahil sa hindi makaupo si Digong dahil nasa piitan nga ay yung vice president niya ang gagawa ng kanyang katungkulan. Ang kanyang dapat gawin ay yung vice mayor pala, vice president naman. Yung vice mayor niya sa Davao na nanalo. Kung sino man yung nanalo na vice mayor ay yun yung bali proxy ni Digong as mayor. Siya yung pansamantalang mayor, yung vice president. Maswerte no, ang vice president, palaging vice president eh. Vice mayor. Kasi nasanay tayo na presidente si Digong eh. Kaya yan, makita natin na mahal pa rin si Digong ng karamihan sa Davao. Nanalo eh, wala tayong magawa dyan. No excuses yan, di ba? Wala nang mag-ano-ano dyan na kung ano. Nanalo. Pero dito ang nangyari sa national kasi ay merong pakialam dyan ng China. Sobrang mind conditioning ng China. At meron silang last resort na galaw, yung pag-manipulate ng mga machine dahil nga nahuli yung mga spy na may daladalang mga transmission machine at doon mismo nahuli sa Intramuros malapit sa Comelec. Kaya merong ginawa doon. Hindi natin alam kasi napaka-high-tech ng hacking system ng Chinese ngayon. Hindi natin alam kung yung mga machine, lalo na gawa sa China yun, ay ano na yun, yung parang nakaprogram na, di ba? Automatic. Pero doon sa panalo nila Bam at Kiko, ay wala akong masabi diyan kasi malinis na mga tao yan. Kahit ako, boboto ako kay Bam, bilib ako kay Kiko, noon pa, walang problema diyan kung manalo yan. Ang problema kasi natin, yung mga nanalo na pro-China, yan lang talaga. Kasi yan, malakas ang loob pa rin ng China kapag meron silang mga senador dito sa Pilipinas. Grabe no, kaya yan ang ating iwasan. Sana yung piliin natin kahit na ibang partido, kahit hindi alyansa, basta hindi connected sa China, yun lang ang gusto kong magising ang sambayan ng Pilipinas. Mahirap na kasi nasa ano tayo ngayon. Ang gera ngayon ay hindi putukan eh. Ang gera ngayon ng China at Pilipinas, ang ginawa ng China ay pagbili ng maraming lupa sa Pilipinas na hindi natin alam ha. Sinasabi lang nila na negosyante na chick, pero yun pala ay CCP, membro ng Communist Party of China.
ang mga bumili ng, kung naalala nyo, di ba? Bago ang Pugo, ay mayroong mga bumibili na inchik ng mga tag 200 to 300 hectares na lupain sa buong Pilipinas. Kaya marami ang yumaman, pati na yung middleman, yung nag-ahente, yumaman. Dahil sa napakalaking magtaka tayo, saan ba ng pera itong inchik na ito? Binili yung buong bundok. Yun pala, membro ng CCP, Communist Party of China, at yun ang kanilang unang moves, ang pagbili ng maraming lupain sa Pilipinas na sa legal na paraan. Gumagamit sila ng mga proxy na bibili, yung mga legit businessman, pero ang pera na ginamit ay galing sa Communist Party of China. Kaya isa yun sa pag-angkin ng China ang pagbili ng mga malalaking lupain sa Pilipinas. Ngayon, ang pangalawa ay kunin nila yung WPS by force, by coercion na, by force na yan. At yun ang hindi natin dapat ibigay kasi napakalaking yan. Maraming resources ang makukuha. Isa na nga dyan yung mga isda, di ba? Halamang dagat, lamang dagat. At ang pinaka-grabe dyan na makuha natin ay yung trilyones dolyares bariles na deposit of crude oil na nandyan sa WPS. At hindi lang yan, mayroon pang deuterium. Pinakamalinis na klaseng fuel ang deuterium ay napakarami dyan sa WPS. Alright, patuloy tayo sa magandang balita para sa mga DDS. Ito ang pagpanalo ni Digong as mayor sa Davao City. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng ICC lawyers na sa kanila pag-uusapan ang magiging oath-taking kung makuha na nila ang proclamation paper. Aniya, habang hindi pa nakakauwi sa bansa ang dating Pangulo, ay magkakaroon muna ito ng absentee mayor. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Ayan, so tama yan, yung vice mayor talaga. So siguro ang nanalo naman dyan ay partido ni Digong, so walang kaproblema-problema. Pero kapag kalaban na partido yung nanalo, halimbawa vice mayor ni Nograles, ay medyo hindi maganda, di ba mga kababayan? So anyway, at least nakita natin dito si BP Sara, maaliwalas ang mukha niya. Ito may heart pa siya dito, ayan maaliwalas kasi nanalo. Diba, kung bigyan mo yan ng problema, ay magkaroon talaga ang problema ang niya. Ayan, masaya siya, diba? May heart sign pa siya. Pero kapag bigyan mo yan ng problema, ay nako, parang bulkan na puputok yan. Sasabog yan. Kaya huwag niyong galitin ito. Dapat palaging masaya yan para palaging maganda. Alright, so congratulations sa mga nanalo sa eleksyon ngayon. Alyansa man o DDS, no excuses. Ang sana lang ay walang nadaya. Diba, yun lang naman ang ating point. Sana walang nadaya through itong digital manipulation of counting machines. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga ka-art lover. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi tayong updated.